Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, bumagal sa 1.5% nitong Nobyembre. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Bahagyang bumagal ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at produkto ng bansa para sa buwan ng Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal ang inflation sa 1.5% kumpara sa dalawang magkakasunod na 1.7% noong Oktubre at Setyembre. Nakikitang dahilan dito ang pagbagal ng presyo sa gulay at tubers na mula sa 16.4% noong Oktubre ay sumadsa dito sa 4.0%. Gayun din ang karne na bumaba sa 4.2% kumpara sa 5.2% noong nakaraang buwan. Nakatulong din dito ang pagbagal ng pagtaas ng presyo sa mga kagamitan sa bahay tulad ng mga furnishing at household equipment. Bagaman nakapagdala ng mababang inflation sa LPG, pangunay nakambag pa rin sa kabuang inflation ng housing, water, electricity at gas lalo ng pagsipa ng presyo ng kuryente. Ito naman ay sinundan ng restaurant and accommodation services. Malaki rin ang epekto ng kabilang taas presyo ng mga produktong petrolyo na gasolina at diesel, gayon din ang pamasahe sa mga barko. Sa kabilang banda nakapekto ang pananalasa ng Bagyong Tino at 1 noong Nobyembre sa pagtaas ng presyo ng ilang mga isda. Ayon kay PSA Assistant Secretary Divina Del Prado, naapektuhan ang fish commodity partikular ang galunggong na nakaranas ng kakulangan ng supply kung kaya nangunguna rin ang mga pelagic fish sa pangunahing commodity na tumaas ang inflation. Habang nakatulong naman ang pinatutupad na trigger-based rice tariff system at ang MSRP sa bigas sa patuloy na pagbaba ng presyo nito. Samantala isang buwan bago matapos ang 2025, nakapagtala ng bansa na 1.6% inflation average na mas mababa sa target range ng pamahalaan na 2.0 to 4.0%. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bilang ng mga nahuli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy, pumalo na sa mahigit 250,000. Mas pinadali na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paraan ng pagbabayad ng multa ng mga nahuhuli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, ito'y sa pamamagitan ng pagbabayad gamit ang e-wallet. Batay sa datos ng MMDA, pumalo na sa 252,000 motorista ang lumabag sa iba't ibang batas trapiko, na naispatan ng kanilang mga CCTV cameras na nakakalat sa buong Metro Manila. Hangad ni Artes na sa pagsapit ng Christmas rush ay mabawasan pa ang bilang ng mga lalabag sa batas trapiko, dahil ang layunin nito ay hindi kita kundi ang pagdidisiplina sa lansangan. Gayunman, ibinabala ni Artes na sa mga susunod na araw, ay asahan pang lalong bibigat ang daloy ng trapiko, na posible pang humantong sa Carmageddon dahil sa kaliwat kanang pamimili. Isabay na rin dito ang nakatakdang 3 araw na tigil posada ng grupong Manibela, na magsisimula sa Martes. Gayunman, sinabi ni Artes na nakahanda naman ang kanilang 2,000 tauhan para tumulong sa pagmamandaw ng trapiko. Kahapon, lumagda ng isang Memorandum of Agreement ang MMDA at ang e-wallet platform na GCash, para sa mas pinadaling pagbabayad ng mga violations sa ilalim ng Hulika App. Pwede na pong bayaran yung bills ng MMDA through GCash. Paano po yung gagamitin? Bubuksan nyo lang po yung GCash app, yung bills po, then government, i-click nyo lang po yung MMDA, ilagay ang halaga at yung payment details kung para saan po yung bayad, and then i-confirm po yung payment at i-save yung resibo. 7 pesos lang po yung convenience fee. So hindi nyo na po kailangan lumabas ng bahay. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.